Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Protektora. Senator Lacson dumepensa agad, nabulabog. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pasubscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat mga kababayan at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Senator Ping Lacson, ito po ang balita. Senator Lacson kontra sa mungkahi ni Senator Marcoleta na ipatawag ang abogadong nagsabi na peke ang notaryo ni Orly Gutesa. Ayan mga kababayan, bakit naman? Diba? Hindi pa umano tamang oras para ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si Attorney Pichi Rose Espera na nagsasabing peke ang notaryo ng surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta na si Orly Gutesa. Ayon po yan sa chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson. Okay. Hawak na ng Manila RTC ang nasabing issue kaya hindi niya nakikita na kailangan pang ipatawag si Attorney Espera sa pagdinig. Ayan. Grabe, no? Palaging against, no? Palaging against po si Lacson dito. So, bakit naman hindi pwedeng ipatawag? Kung yun po ang magbibigay liwanag, di ba? Sa isyong ito, bakit hindi kailangan ipatawag itong si ano? Total siya naman ang nagdi-deny. The burden of proof ay nandyan po sa attorney yan. Kay Attorney Pichi Rose Espera. Nasa kanya po ang burden of proof, di ba? Kasi siya po ang nagdi-deny na hindi niya yon na pirma o hindi niya yon na ginawa, mga kababayan. So, bakit nga ba ganito ang pag-uugali ni Senator Ping Lacson? Ito po kasi mga kababayan, ito po ang balita kung bakit ganyan ang pag-uugali ngayon ni Senator Ping Lacson. Okay? Ito po mula mga kababayan sa Politico. Sabi po dito sa caption nila, bumusina man lang sana Ping Lacson shades Marcoleta for representing or presenting surprise witness. Kaya nga surprise di ba? Tension resurfaced in the Senate Blue Ribbon Committee as Senate President pro tempore Pampilo Lacson chided Senator Rodante Marcoleta for what he described as a lack of basic courtesy in a recent hearing on alleged anomalies in flood control projects. Ayan. Okay. Sa bagay, kasi siya po ang chairman Pero kung wala kang tiwala sa chairman, talagang gagawin at gagawin mo rin to. Pero the question is, mali ba yung ginawa ni Senator Rodante Marcoleta? Nandyan ba sa rules ninyo na pwede po ang surprise witness? Di ba? Kahit hindi na ipaalam sa inyo. Kasi kung nandyan yan, it's okay. Still following the rules, di ba? Pero kung wala, mali po si Senator Marcoleta. Pero kung sinasabi mong bumusina muna man lang, si Senator Ping Lacson, wala nga pong tiwala sa inyo yung mga senador or yung mga member diyan sa pag-iimbestiga ninyo. That's why siguro they make it a surprise, di ba? Kasi nga walang tiwala sa iyo. Even the ordinary Filipino diyan sa pag-iimbestiga mo, diyan sa pagiging chairman mo sa Blue Ribbon, di ba? Parang hindi ko alam I mean, sa iba hindi ko alam yung nararamdaman nila pero para sa akin mga kababayan, parang wala O biruin mo. Eto, naglabas ng matinding witness. Sila talagang nag-deliver ng mga pera.
Isipin mo mga kababayan, ipinatawag lang yung yung nagnotaryo na attorney, sinabi mo agad hindi pwede, di ba? O dumapensa ka kaagad eh. Bakit? Protector po ba kayo? Tanong lang kasi based on what Senator Ping Lacson actions, no? Sa mga action na ginagawa niya, tulad na lang nito na ipapatawag lang naman yan, i-confirm lang naman, di ba? Tatanungin. Kasi kung cross-examine nyo yung witness, you can also cross-examine itong attorney na ito, baka mamaya nabayaran. Yan ay opinion lang natin mga kababayan, okay? Baka di ba? Everything is possible para sa kanila. Everything is possible para sa kanila mga kababayan. Okay? Samantala, punta muna tayo sa ibang balita. Ito naman si Saldico. Saldico. Umamin si Saldico. Ito pong inamin ni Saldico mga kababayan. Pakinggan nyo po. Ang congressman, hindi siya naghahawak ng pera. Hindi siya naghahawak ng pera. Nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan. Nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitempt? Paano hindi ka matitempt? Paano hindi ka matitempt? Aray ko po. Ibig sabihin na tempo sila. Itong mga congressman nito kasi sabi niya, hindi ka, ang korupsyon, pag hindi mo hinawakan daw yung pera, hindi magkakaroon ng korupsyon. Pero, kayo nga ang nag-insert. Ibig sabihin, yung mga pera na yan, di ba, yung diniliver nga, di ba? Ibig sabihin, hawakan ninyo yung pera. So, na-tempt kayo. Sabi niya, paano hindi ka matitempt? Di ba, ang laki-laki ng mga perang yan. So ayun, parang umamin na rin po itong si Saldico na talagang nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Kasi tahasan na po nating sabihin na nagnakaw kasi ayaw po ng ating mga kababayan na tinatawag silang korap kasi parang ang gaan pakinggan ng korap. Dapat daw magnanakaw. Ayan. Anyway mga kababayan, sabi ko nga kanina, no? Sabi ko nga dito sa kay Senator Ping Lacson, no? Parang protector sila. Diba? Parang si Senator Ping Lacson protector. So ito naman mga kababayan, yung ICI, okay? Ito po yung balita patungkol sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi po dito, no live stream of ICI hearings, says Executive Director. Nako, wala po silang gagawing pagsasapubliko ng kanilang mga hearing. Ibig sabihin mga kababayan, eto si Egan kasi si Arnold Claudio sinasabi niya hocus pocus daw yung pagdadawit kay Saldico at kay Romualdez. Eto ang masasabi ko sa iyo Arnold Claudio. Total mula naman po ang balitang ito sa JME News, no? Eto bang ginagawa ng ICI, hindi mo nakikitang magkakaroon ng hocus pocus? Diba? Kasi hindi nila ipapaalam sa taong bayan, hindi nila ipapakita, hindi nila isa sa publiko yung kanilang mga hearing. Ngayon, Arnold Claudio, diba? Mula po ang balitang ito sa JME News. Hindi mo ba nakikitang posibleng magkaroon ng hocus pocus ang pag-iimbestiga ng ICI kasi yung pong nakikita ng taong bayan, whether or not sabihin mo yan, yun talaga ang lumalabas. Diba? Kahit hindi ko nabanggitin yan. Automatic na po yan. Common sense para sa ating mga Pilipino. Batay ka lang, bakit hindi nyo isa sa publiko yan? Dapat nga, lahat ng gagawin nyo ay alam ng taong bayan. Diba? Kasi para maging transparent kayo. So, syempre, ito pong hindi pagsasapubliko ng investigasyon ng ICI, no? Ay may basbas po ba ito ng ating gobyerno? I mean, may basbas po ba ito ng presidente? Di ba? Nagtatanong lang mga kababayan kasi kung may basbas po ito ng presidente, we understand. Yeah? Maiintindihan natin yan. Kasi may basbas ng presidente. Pero kung wala itong basbas ng presidente, ang tanong dito,
magkano? How much? Diba? How much na lang po? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Nag-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Sa kabila ng takipan at kitang-kita naman natin yung pagmamaniobra ni Senator Lacson para protektahan yung mga miyembro ng House. Ito ang nakakatawa. Sabi nila, di ba may affidavit yung tao. Sabi nila, tinatanggi daw noong notaryo na ninotaryohan niya. Assuming without conceding, hindi nga notarize yung document. Sabihin na natin, ibig mong sabihin, kahit nanumpa ka sa Senado dahil hindi ka nakapanumpa sa notary public, ay baliwala yung sinabi mo. Abay, may insulto sa iyo yung Senado. Nagmumukhang kengkoy kasi iyon ang bubutasan nyo. Eh naging sinumpa ang salaysay na ngayon. Sa Senado pa. Sa kabila ng takipan at kitang-kita naman natin yung pagmamaniobra ni Senator Lacson para protektahan yung mga miyembro ng House. Kita nyo naman ang focus ni Attorney Juan Bol, yung Senate President natin, at saka ni Ping Boy Tago Lacson. Kapwa na senador o dating senador, ayaw nilang mapupunta sa House yung usapin. Bakit? Kapag sa House, aakyat yan, pupunta kay Representative Saldi ko, pupunta kay dating speaker, ayaw nila yon. Ngunit, ayan mayroong lumabas na testigo, yung si Master Sergeant Orly. Gutesa ba yon? Gutusa. Gutesa ba? Gutesa. Ayun, oo. Na nagsabing siya ay nag-deliver mismo ng mali-maletang pera kay Saldico at kay Martin Romualdez. Yes. Ito ang nakakatawa. Sabi nila, di ba may affidavit yung tao. Sabi nila, tinatanggi daw noong notaryo na ninotaryohan niya. Okay, hindi ko na justify kasi may ibang nagsasabing baka tinakot, etc. Pagpalagay na natin, assuming without conceding, hindi nga notarize yung document. Sabihin na natin, okay, ano ba ang purpose ng pagnonotaryo? Ang pagnonotaryo po, according sa ating notarial law, ay para sumpaan, mali yung gamit ko, sumpaan, panumpaan yung isang dokumento sa harap ng notary public na nagsasabing yung taong yon ay humarap sa akin. Nalaman ko sa taong yon kung na itong mga salaysay na ito ay galing sa kanya, yung mga nasa loob nung sinumpaang salaysay. Na yung mga sasama, yung kasama doon sa sinumpaang salaysay ay siya nga ang may gawa, yun ay voluntaryo, yun ay nauunawaan niya at handa niyang panumpaan. Yun lamang. Okay. Pagpalagay na natin, may problema sa notarization. Ano bang ginawa noong testigo? Hindi ba pumunta sa harap ng Blue Ribbon Committee? Anong ginawa nung tinawag siya bilang testigo ni Senator Marcoleta? Nanumpa siya roon. Nag-oath. Sinabi niya na lahat ng kanyang nasa affidavit ay totoo. Binasa niya to put it into the records of the Blue Ribbon Committee. Tinanong siya ng mga senador. Okay, ang ibig bang sabihin ng mga bumubutas dito sa salaysay nitong Master Sergeant na ito, mas matibay ang notary public kesa sa panunumpa sa Senado? Ibig mong sabihin, kahit nanumpa ka sa Senado dahil hindi ka nakapanumpa sa notary public, ay baliwala yung sinabi mo. Abay, may insulto sa iyo yung Senado. Hindi. Kasi mataas ang Senado. mas matay. Senado yon. At kung ang purpose ng sinumpa ang salaysay before a notary public ay number 1, para ma-determine, mapag-alaman ng notaryo na yun nga yung tao kasi hihinga ng ID yun. Okay. Number 2, para nga malaman na yun ay kanyang salaysay
Number 3, yung salaysay na yun ay voluntaryo niyang ginawa, kusang loob. Number 4, na yun ay katotohanan. Number 5, na yung nasasaad sa sinumpaang salaysay ay kanyang nauunawaan at pinaninindigan. Hindi ba nangyari na rin yun nung humarap siya sa Senado? So, anong problema ng mga ibang abogado rito? Kasi naman po, hindi sa nang insulto ka ng ibang abogado ha, pakilaliman po ang pag-unawa ninyo sa batas. Para hindi kayo nagmumukhang kengkoy. Lalo na isang abogado dyan, nagmukhang kengkoy sa harap ng Supreme Court, ay ang habit nito, hobby yata niya yun na magmukhang kengkoy siya. Oo, parang masaya siya. Pag nagmukhang kengkoy niya, alam niyo na yun. At saka hindi ko maintindihan ito meron siyang account sa X, sa Twitter. Binlock niya ako. Pero, tira siya ng tira sa akin. Bakit ka ba obsessed sa akin? May gusto ka sa akin, ano? Oh, yeah. Kaya lang hirap pag malakas ang social media. Halos lahat yata na tweet niya Binabanggit ako. Hindi ko na nga siya binabanggit Kasi, non-entity naman siya Nagpapa-importante, banggit sa akin, huwag ka naman masyadong ma-obsess sa akin. Pambihira naman. Ang dami ng mga abogado yung mas magandang lalaki sa akin. Katulad ni Larry Gadon. Di ba? Mas magandang lalaki sa akin. Hindi ko paghilinan. Mas magandang lalaki sa akin. Bakit pa ako nang ako, Panyero? Ikaw naman, Nagmumukhang kengkoy kasi iyon ang bubutasan nyo. Naging sinumpaang salaysay na ngayon. Sa Senado pa. Pero pa bang titibay na yun ay pinanindigan mo sa harap ng Blue Ribbon Committee? Yung pinanumpaan mo naman ay yung COMSEC, yung Committee Secretary na sa ilalim ng batas ay may kapangyarihan din na mag-administer ng oath. So what's your problem, baby? Kayo naman kasi, please, alam nyo, ako hindi nag-top sa bar, pero pinag-aralan ko naman po yung batas. Sabi nga po nila, alamin nyo yung reason for the law para malaman nyo kung bakit may batas at kung anong applicable. Okay. Alam nyo, sinabi sa akin yan nung aking professor. He was a great man. Si former presiding justice ng Court of Appeals at dean ng Ateneo College of Law, si Pompeo Diaz. Sabi niya, he who knows the law but knows not the reason for the law, knows not the law at all. Yung nakakaalam ng batas, ngunit hindi niya alam kung ano yung dahilan kung bakit ginawa yung batas na yon, ay hindi nakakaalam ng batas. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.